Si Kristo na manunubos ating walhatiin. Sa trono niya tayo'y dumulog at siya'y ating purihin. Sa trono niya tayo'y dumulog at siya'y ating purihin. Bawat pagsalibing ka kay Kristo magbugay. Sa pangalan niya'y matirama taon ang Panginoon. Sa pangalan niya'y at pag tayo ay sumabit sa langit na bayan, magpupuri tayong walang patin sa Diyos ng kapalaran. Magpupuri tayong walang patin sa Diyos ng kapailanman. Manatili po tayo sa pagkakatayo, atin pong ipahayag ang sumasampalataya ng sabay-sabay. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing sa ikatlong araw, ay nabuhay na muli. Mula sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Espiritu Santo at ang banal ng Iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan at ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos sa dakila sa lahat, magandang umaga po sa inyo. Kami po ay narito at nagsama-sama muli ngayong linggo upang kami sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat o Diyos sa mga nagdaang araw na kami po ay inyong iningatan at patuloy na ginabayan sa kabila ng hindi magandang panahon na nadaranasan namin, Panginoon. Lord, amin din pong mapagkumbabang inilalapit sa inyo ang aming mga sarili. Alam po namin na hindi kami karapat-dapat na lumapit sa inyo kung meron kami, Panginoong, mga itinatago pang mga kasalanan o may mga nagawa kaming mga kasalanan na hindi pa namin, Panginoon, hiningi ng tawad sa inyo sapagkat mawawalan ng saysay ang aming pagsamba kung hindi, Panginoon, namin ito inihayag. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pag-aasta na makamundo, ang kagaspangan na aming mga pag-uugali, aming pagiging makasarili. Ano man, Panginoon, dahil kilala mo kami. And gayon din po, Panginoon, alam namin na meron kami mga disciplines na kailangan gawin bilang isang Kristiyano, ngunit nagkakaroon kami ng pagkukulang. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin sa pananalangin, pag-aaral lang yung salita. Patawad, Panginoon. Kami, Panginoon, ay iyong linisin, ituwid kami, padalisayin na aming mga puso't isipan upang malaya kaming makapagbigay, Panginoon, ng pagsamba sa inyo sa ngayong umagang ito. Amin din pong nilalapit ang kabuuan ng programa. Kayo po, Panginoon, ang siyang manguna at tanging maitanghal lamang, Panginoon, sa aming pag-aawitan, sa amin pong pakikinig na inyong salita
At gayon din, Panginoon, sa aming pagkakaloob na aming mga kaperahan, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na ingatan mo po ang bawat isa hanggang kami, Panginoon, ay makauwi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga sa ating lahat. Pwede ba pasalubungan natin ang Panginoon ng isang matigabong palakpakan sa umagang ito? Pwede ba pakibati muna ang inyong pangkatabi at pakisabi, masaya ako at narito ka ngayong umaga. Pakingitian naman kahit medyo maulan. Ayan. So yung mga nasa kabilang side at nasa likuran. Ayan. Purihin po ang Panginoon at sabi nga, it's a good thing, it's a pleasure for each and everyone na tayo ay binigyan ng Lord uli ng isang Sunday na tayo ay magtipon at sumamba sa ating Panginoon. So tayo po ay sumamba, magpuri sa Panginoon, kagaya ng ating awitin. Tinatawagan tayo lahat. Tayo na, sama-sama tayong sumamba, umawit, magpuri sa Panginoon sa umaga ito. Tayo po'y mawin. O kay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Tayo na sama-sama na magaling ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Amen. Tayo na. Punta sa simbahan. Tayo ay umawit at sumamba sa ating Panginoon. Okay. Tayo umawit. O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Say, tayo na sama-sama na magalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Amen. Ito yung dalangin natin sa Panginoon sa umaga nito. Sa Panginoon, ikaw ay aming lalapitan at sasambahin anuman ang panahon sa umaga nito. Okay, misapawin natin. O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay! Sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay tayo! sabay-sabay na sisigaw Ng Hallelujah! Tayo na sama-sama
pumalakpak, umindak, lumundag, at umiyak. Minsan pa, pumalakpak, umindak, lumundag, at umiyak. Walang pa, pumalakpak, umindak, lumundag, at umiyak. For the last time, lahat tayo. Pumalakpak, lumundag, at umiyak. Tayo na sama-sama na magkalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na magkalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Jesucristo. Ginaawitan ka namin, Panginoon. Jesucristo. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Ikaw ang aming Panginoong Jesucristo na siya naming inahalayan ng lahat ng pagsamba na meron kami. Lahat, Panginoon, na iyong kabutihan, lahat na iyong ginagawa sa aming mga buhay sa umagang ito, Panginoon, ay binabalik namin na may pagpapasalamat. Binabalik namin, Panginoon, ang pag-recognize sa iyong mga ginawa sa aming mga buhay. Minsan, Lord, kulang ang aming mga salita para purihin ka, Panginoon, para pasalamatan ka for all the good things that you have given us, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, tanggapin mo ang aming mga puso, Panginoon, na nagpapasalamat sa iyo, Lord God, for all those things na ginagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kami ay narito, Panginoon, para sambahin ka. Sabihin kung sino ka. Dakilain ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Kami, Panginoon, ay aawit ang papuri namin sa inyo, O Diyos. Let's sing. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito iyong binago.
tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw ang pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo. Sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, sasabihin ka namin ito. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Sabay-sabay tayong manalangin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Lord, thank you, Lord God, sa mga biyaya mo. Thank you sa aming tagumpay. Thank you, Panginoon, sa pagsama. Thank you, Lord God, sa biyaya mo sa araw-araw, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa iyong pagkilos, O Diyos, sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, dahil hindi ka po nagkulang, O Diyos, sa bawat sa amin. Pagkalas tayo sa kasabihan sa Panginoon, sa lahat ng araw, O Diyos, na pupurihin namin. Sa lahat ng araw, ang pupurihin ko ikaw. Sa lahat
Diyos, dakila ka. Oh Diyos, sa bawat sandali, Panginoon, sa bawat bigatin, Tagumpay man ay naroon. yes Lord, Daluyan ang pag-asa kung yes Lord, we thank you for your goodness, we thank you for your love, we thank you for everything, Lord God. Dakila ka, dakila ka, Panginoon. Oh Opo, Panginoon, dakila ang inyong banal na pangalan, dakila ka, sambahin ka sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Salamat ang maraming Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. We truly deserve all the praises and all the glory that we can give to you this morning. Lahat ng ito inaawit namin sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus, at ang lahat magsabi ng Amen and Amen. Let's give the Lord our best clap offering this morning. Makaupo na po. Amen po. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sa mga pagpapala na binibigay po sa atin. Kung gaano kalakas ang ulan, may mga pagkakataon na ganun din kalakas yung biyaya ng Diyos na nararamdaman natin sa ating mga buhay. Pero siguro technically, talagang ang blessing ng Panginoon ay nasa atin no anumang sitwasyon ng buhay. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Tayo po panalangin. Purihin ka po, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa iyong kabutihan, katapatan sa mga buhay namin. Salamat po, O Diyos, sa iba't ibang bagay na pinagkakaloob mo sa aming mga buhay, sa mga taon, kaarawan, anibersaryo na sa amin po ay iyong pinaparanas. Salamat po, Panginoon, dahil ang mga araw na ito ay patuloy na palatandaan ng iyong kabutihan sa amin. Yung mga nakalipas na mga araw, taon ay sapat para makita namin kung gaano kabuti ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala din ng kagalingan, kalakasan, sa mga nakakasakit, O Diyos. Salamat po dahil pinanunumbalik mo yung aming kalusugan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, maging sa pag-iingat mo sa mga paglalakbay. Salamat po dahil ikaw ang aming Diyos na siyang nagbibigay protection sa amin sa lahat ng aming mga patunguhan, Panginoon. Salamat po sa mga oportunidad. Salamat sa mga trabaho na sa amin po ay yung pinagkakaloob, Panginoon. Salamat dahil ang mga hanap buhay ay kaparaanan mo upang aming taguyod ang aming mga sambahayan. Salamat po sa lakas na bigay mo sa amin, Panginoon, sa bawat araw. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy na pagtutugon mo sa aming mga panalangin. Salamat sa mga answered prayer. Salamat po, Panginoon, dahil higit na mabuti ang iyong kalooban sa aming mga nais, sa aming mga kahilingan. Salamat po, Panginoon, sa maraming mga pagkakataon na pinapakita mo sa amin na ikaw ang Diyos at ikaw ang Diyos na dumirinig sa aming pong mga panalangin. Salamat po, Panginoon, maging sa patuloy na karunungan, sa mga pagkakataong binigay mo sa amin upang mapagtagumpayan namin ang mga pag-aaral. Salamat po, Panginoon, sa mga pagtatapos. Salamat dahil ang biyaya na ma-achieve namin ito sa aming mga pag-aaral ay biyaya na kaloob mo sa amin. Salamat sa aming mga magulang na nagpapagal para po sa aming lahat. Salamat po sa iyo na siyang nagbibigay sa amin ng lahat ng bagay para aming mapagtagumpayan ang lahat ng aming mga pinagdaraanan at patuloy na mga challenges, Panginoon, sa aming mga pag-aaral. Salamat po maging sa mga pagsubok ng buhay. Alam namin, Panginoon, na hindi lamang
doon sa mga magaganda sa paningin ng namin bilang mga anak mo, kundi doon din, Panginoon, sa mga mahigpit na pagkakataon ng buhay, doon sa mga madilim na sandali ng buhay, doon sa mga pagkakataon na kami po, Panginoon, ay nangihina, kami, Panginoon, ay naguguluhan. Salamat dahil Ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa amin. Salamat sa mga learnings, Panginoon, sa mga challenges, sa mga problema. Salamat po, Panginoon, dahil sa pagkakataong ito, alam namin na ang puso namin ay pinupuno mo ng pagpapasalamat sa iyo. At mangyari nawa na sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat po ang iyong basbas at pagpapala. Gandang umaga po sa ating lahat at Merry Christmas! Yeah, good morning po. Ito yung unang Sunday natin sa Burmans. Ano po, kaya ito po yung ating opportunity para batiin yung ating katabi ng advance Merry Christmas. Pakibati niyo po. Ayan, nauna po tayo, ha? So, ibig sabihin, alam niyo na, maghandaan niyo na. Malapit na yun. So, purihin po ang Panginoon ngayong umaga at tayo po ay binigyan muli ng pagkakataon para mag-aral po ng salita ng Diyos. At ngayong pong buwan na ito ay ating pong tatalakayin ang paksa na may kinalaman sa misyon. So, sa buong isang buwan, yun po yung aming ibabahagi sa inyo. No? Yung mga bagay patungkol sa misyon, dahil ito rin po yung buwan na kung saan ay sincelebrate ng ating iglesia ang Mission Month. No? Kaya po, puro misyon ang ating pong matutunghayan sa ating pong mga pag-aaral. So, ang ating pong paksa ngayong umaga ay may pamagat na ang kanyang misyon ay ang ating misyon. Ang kanyang misyon ay ang ating misyon. Mula po ito sa 2 Peter chapter 3, verse 9. No? Mamaya matutunghayan natin yung ating paksang talata. Pwede nyo i-ready yung inyong mga Bible or yung inyong mga Bible apps. No? Yun na raw yung generation ngayon eh. Mga Bible apps na sa inyong mga gadget na dala ngayong umaga. At ating matutunghayan mamaya yung ating paksang talata. Bagamat ito po ay maiksi lang, isang talata lang, pero meron tayong ibang mga talatang pag-aaralan sa umagang ito. Tayo po yung sandaling manalangin sa Diyos. Aming Panginoon, inyo po kaming samahan, patnubayan, bigyan ng bukas na puso at isip na handang tanggapin at kilalanin ang iyong mga salita sa aming pong mga buhay at patuloy mong gamitin ang iyong lingkod, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala para po sa aming lahat. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. No? So, maaring lahat po tayo ay particular na at familiar na sa salitang mission or mission. No? Siguro, part na ng Christian life yung mission. No? Nung tayo ay mga nakakilala sa Panginoon, nung tayo ay mga baby Christians, no, narinig na natin yung mission. Narinig natin yung word na mission. Missions, or missionary, na nagiging particular na tayo doon. Pero alam niyo po ba, o alam niyo ba, na sa Biblia, hindi nabanggit ang word o words na ito. No, kahit minsan. Yung word na mission, missions, or missionary, no, all about mission, ay hindi nabanggit. No, sa Google, tingnan po natin yung bagay na ito. So from the Google, yung pong word na mission, no, yung mission, sa Latin ay mission din, nagkakaiba lang ng pronunciation, no, ay merong translation sa Greek o sa Griego na apostole or ascending, no? Ito yung parang unang-unang word na kaugnay ng mission o word na mission. At itong word na ito, yung apostole, ay nag-appear lang sa Biblia, sa New Testament, in particular sa Galatians chapter 2 verse 8, ng isang beses lang. No? Siguro mamaya pwede niyong buklatin yun.
No? At dito po sa Galatians 2:8 ay ipinapakita na ang apostol o yung Greek word na apostolos ay siyang kinokomission o pinapadala o sabi nga ay sinusugo to fulfill a special purpose. No? So alam na natin yung ibig sabihin noon, di ba? Ang isang apostol or apostole sa Griego ay merong purpose, merong siyang layunin sa kanyang buhay. Siya ay sinesend out for a purpose. No? So, bagamat yung word na mission ay hindi matatagpuan sa Biblia, isang pinakasigurado o isang sigurado. It is sure that it's illustrated and commanded in the Scripture. Hindi man binanggit ng hayagan o ng payak na salita yung misyon o misyonero o pagmimisyon ay ito ay isang sabi nga tiyak na bagay na binibigyang halaga o importansya sa scriptures o sa Biblia. Kasi nga maraming tagpo sa Biblia, lalo na sa New Testament, na makikita natin maraming isinusugo ang Diyos. No? So yung mga unang apostol, yung mga tawag dito, yung mga lingkod ng Panginoon, di ba? May mga bilang pa yan, 12, yung iba ay tigagalawa, so may mga ganoon. So bagamat hindi nabanggit yung word na mission, isa ang sigurado, it is surely illustrated and commanded in the Scripture. So, kung ating titingnan, no, from our conviction, maaring sabihin natin na ang Biblia, it is not a particular book about theology or study about God only. No? Hindi lang ito aklat o sabi nga kasulatan na nagbibigay sa ating pahayagan tungkol sa Diyos. No? Kundi ito rin ay nagpapakita at nagpapahalaga sa ating Diyos na gumagawa sa buhay natin. Ibig sabihin, we will see and we can see in the Bible that our God is a God in action. No? Siya yung Diyos na kumikilos, siya yung Diyos na gumagawa in behalf sa kaligtasan o salvation ng lahat ng tao. So, hindi man binanggit na directly yung word na mission, makikita natin yung kabuuan ng Biblia na nagpapahayag at nagpapahalaga sa bagay na ito. So, the Bible in its totality ascribes only one intention to God. No? Ano yung intention na ito patungkol sa Diyos? It is to save mankind. Kaya nga, ginagamit natin ang Bible o ang Biblia para mangaral sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon. Di ba? Ano ba yung ating sinishare sa mga lost o doon sa mga wala pa sa Panginoon? Siyempre, ang Bible o ang Scripture, ang good news. No, hindi tayo nag-share ng chismis. Bagamat masarap makinig ng chismis, di ba? Talagang pagka mga chismis, kaya tungkol sa buhay ng may buhay, interesado ang maraming tao dyan. Pero tayo bilang kanyang mga anak, ang ating ipinapamalita at dapat na ipinapahayag ay hindi chismis, kundi yung mabuting balita ng kaligtasan. At ang primary intention natin ay sabi nga, i-fulfill natin yung naisin ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Yan. Tunghayan natin yung ating Bible verse ngayong umaga. Sabay-sabay po tayo kung inyo pong nakikita sa ating screen yung ating text, 2 Peter chapter 3 verse 9. Basa. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan. So, makikita natin dito siguro yung isang tiyak na bagay, no, na sakop o sakalaw ng pangako ng Diyos
sa atin at yung naisin niya na ang lahat ng tao ay magsisi sa kanilang kasalanan at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. So, ano yung sinasabi nito tungkol sa misyon? Ano ba yung sinasabi ng ating paksang talata tungkol sa ating binibigyang pansin ngayong umaga? No? Ngayon po, siguro ay makikita natin yung tatlong mahalagang bagay o katotohanan tungkol sa misyon. No? Yan ay tatlong P or P's ng misyon para mas madaling matandaan. Ano po? Ano yung unang P? Ang unang P, sabi, ang misyon ang pag-asa. Pag-asa ng mga walang pananalig sa Diyos. No? Ang misyon ang pag-asa ng mga walang pananalig sa Diyos. So bakit po, without the gospel, no, alam natin, kung wala yung salita ng Diyos, yung mabuting balita, kung wala ang Biblia, ano po yung kalalagayan ng tao? Man is helpless. No? Man is hopeless. Man is hellbound. Sa impyerno pupunta ang tao kung wala ang mabuting balita. Kaya nga, dito pinapakita sa atin na napakahalaga na ating puntahan at tunghayan, sabi nga, abutin yung mga nawawala at pagmisyonan yung mga nawawala sa pamamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan. And it recognize also yung urgency ng oras. Ibig sabihin, hindi po ito dapat ginagawa bukas pa o sa makalawa o sa isang taon. No, ito po ay dapat ginagawa ngayon na. Mahalagang gawin natin yung ating misyon, yung pinapagawa sa atin ng Diyos sapagkat yung oras po ay lumilipas. Malapit nang dumating ang Panginoon. Amen? No? So, hindi na dapat nagpapatumpik-tumpik sa paglilingkod sa Diyos. Hindi na dapat pinaghihintay pa yung pagmimisyon. Ang kailangan, gawin natin, yung dapat natin gawin bilang mga Kristiyano, no? Abutin natin at bigyan natin ng pag-asa yung mga wala pang pananalig sa Diyos. Yung pag-asa na dito pa lang magkakaroon na ng katiyakan ang kanilang mga buhay. No? Na dito pa lang makakamit mo na yung katiyakan ng kaligtasan. Na dito pa lang magkakaroon ka na ng kasiguruhan na kapag dumating yung iyong kamatayan, no, doon ka pupunta sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. So, mahalaga yung ating misyon at mahalagang makita natin na yung misyon na ito ay yung pag-asa ng mga taong walang pananalig sa Diyos. No? Kaya nga, di ba, sila ay tinawag na mga lost. Yung para bang nagpapalutang-lutang lang kung saan, sa hangin. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. No? At yun po yung nais ng Diyos, abutin ang lahat ng tao. Sila ay magkaroon ng pag-asa sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. At yung pag-asa na yon ay isa sa mga bagay at katotohanan ng ating misyon, no, sa buhay. Sabi nga po sa Luke 16:27-28, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, pinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. So, familiar po tayo diyan sa talatang yan, di ba? Sa mga talatang yan. Ito yung panahon na kung saan huli na ang lahat sa isang mayamang lalaki na hindi niya nabigyang halaga ang pakikinig, no, sa mabuting balita, hindi niya nabigyang halaga yung mga nagmimisyon sa kanya, hindi niya nabigyang halaga yung salita ng Diyos, kaya dumating sa punto na nandun na siya sa kalalagayang patutunguhan ng mga hindi kumilala sa Panginoon. At ano yung gusto niya? Ano yung nais niya? Ano yung kanyang regrets? Ang gusto niya mangyari, abutin ni Lazaro yung kanyang mga kapatid, no? Para sila ay hindi mapahamak. So siguro tayo, ganun din yung ating magiging concern kung ganito yung magiging senaryo sa buhay natin. No? Sino ba naman yung nanaisin
na nandun ka sa kapahamakan at yun yung pupuntahan at patutunguhan ng iyong pamilya. Diba? Ayaw natin ng ganoon. So gusto natin at gugustuhin natin na maging mabuti yung kalalagayan ng ating sambahayan o ng ating mga mahal sa buhay. Kaya napaka-importante na makita natin yung halaga ng misyon sa ating mga buhay. No, meron pong isang story o isang kwento tungkol sa isang profesor na hindi naniniwala sa Diyos. No? Nagpunta siya sa isang isla. At yung profesor na ito ay nagkaroon ng pagkakataon na magbigay ng remarks or ng konting puna sa isang member ng choir. No? Sa isang member ng choir. Nakilala niya. Sabi nung professor, di ba mahusay kang leader? No? Di ba mahusay kang leader? Pero bakit nakinig ka at sumama sa mga Kristiyanong yan? Bakit nakinig ka at sumama sa mga Kristiyanong yan? Diyan sa mga misyonerong yan? Bakit nandito ka at nakinig ka sa kanila at napasama sa kanila? No? Wala nang naniniwala sa Bible, sabi nung profesor. No? Wala nang naniniwala sa Bible. Pagod na ang mga tao sa pakikinig ng kwento tungkol kay Kristo at tungkol sa kanyang kamatayan sa krus at sa kasalanan ng tao, ng sangkatauhan. No? At alam natin na yung mga tao mas marami ng alam ngayon kaysa doon sa mga bagay na yun. No, sorry ha, sabi niya, sorry ha, pero para ka ring mangmang nakasama sa kanila. So yun ang sabi nung professor doon sa kanyang kakilala na matandang kasama ng choir doon sa mga grupo ng mga misyonero o missionaries. No, alam niyo po ang naging reply nung matanda. Sabi nung matanda, "Who you?" Hindi po yun. Hindi yun ang reply. Parang text yun. Hindi po yun ang reply. Ang sabi ng matanda na medyo nanglaki ng konti yung mata, no? Konti lang. Parang yung mata ni... Huwag na. Lumaki ng konti yung mata, no? Kita mo ba yung mga bato na yan sa paligid natin? No, pinakita niya yung bundok na parang mga bato. No? Kita mo ba yung mga bato na yan? No? Alam mo ba yung mga bato na yan? Diyan sa klase ng bato na yan, diyan ko pinupukpok o inuuntog yung mga ulo ng mga taong nabibiktima ko. Sabi niya. No? Kita mo yung apoy na yon? Pinakita niya yung isang lugar na mayroong apoy na parang hurno, parang oven. Diyan sa lugar na yan, diyan ko sinusunog yung katawan ng aking mga biktima. Nananakot yung matanda. No? Yun yung sabi niya. No? Doon ko sinusunog yung katawan ng mga biktima ko na inuuntog ko doon sa mga bato. No? Kung hindi dahil diyan sa mga misyonerong yan o sa mga misyonaring yan, no? At doon sa mensahe na hatid nila sa akin mula sa Scripture na nagpabago sa akin ngayon from being cannibal, no? Para maging Kristiyano, siguro ikaw na yung huli kong hapunan o susunod kong hapunan. Sabi nung matanda. No, kung hindi dahil sa mga misyonerong yun na nagdala ng salita ng Diyos, siguro hindi ako nagbago at hindi ko natagpuan ang Panginoon sa buhay ko at malamang ikaw na yung susunod kong hapunan. Nakuha niyo po? Diba? Nakita natin na merong pagbabago sa buhay. No? Ang tanong nga po ay ganito. No? Sila ba na may pananalig, ang tanong ay hindi ganito dapat. Sila ba na mga walang pananalig sa Diyos ay mariligtas kung hindi natin ihatid ang mabuting balita? No? Ang dapat pong maging tanong, tayo ba ay tiyak sa ating kaligtasan kung walang nagatid sa atin ng mabuting balita at kung ito ay hindi natin ibabahagi?
sa iba. No, yung pong katiyakan ng ating buhay, yung pagbabagong nakamit natin mula sa ating pananalig sa Panginoon, yung kaligtasang meron tayo ay makikitang tiyak sa ating buhay kung tayo mismo ay gumagawa para maghatid sa iba, sa mga tao ng salita ng Diyos na parang isang misyonero. Amen? Yan. So mamaya siguro ma-recognize natin yung ating mga misyonero dito sa ating church. Sila yung mga ginagamit ng Panginoon. At tayo bilang mga Kristiyano, maaari tayong gamitin ng Panginoon sa mga gantong mga gawain. So, una, sabi, tandaan natin, ang misyon, ang pag-asa ng mga walang pananalig sa Diyos. So, unang letter P yun, yung pag-asa ng mga walang pananalig sa Diyos. Ang sunod pong katotohanan, ang misyon ay ang palatandaan ng kalusugan ng ating iglesia. Ang misyon ay palatandaan ng kalusugan ng ating iglesia. Ano po ang sabi doon sa Mark chapter 16 verse 15? Yan, pakibasa niyo po sandali yung Mark 16:15. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ano yung command? Ano yung command o last command ng ating Panginoon? Yung desire ng kanyang puso. Sabi nga, since salvation through Christ has been provided para sa lahat ng tao, it must be proclaimed to all men. Diba? Dahil ito ay para sa lahat, dapat itong maipahayag sa lahat. Only as the church fulfills her missionary obligation, thus she justify her existence. Dito ba yun? Yan. Sabi, ito po, tanging yung pag-abot ng kanyang obligasyon na magmisyon, ang magbibigay ng halaga sa existence ng isang church o ng isang simbahan. Ibig sabihin, ang church na ito, halimbawa, ang ating church, ay talagang isang church na gumagawa ng naisin ng Diyos at hindi lang church-churchan. Yung parang kunya-kunyarian lang tayo. Hindi ganoon. Kung ating ginagawa o pinufulfill yung ating obligasyon na mangaral ng salita ng Diyos. I-fulfill yung ating missionary obligation. So the mission of the church is missions. The mission of the church is missions. Hindi po tayo nag-ano lang dito, nagko-comfort, although yun ay work ng Lord, di ba? Hindi lang tayo nandito para gawin natin yung ating duty na pupunta ka pag linggo, aatin ka, makikinig ka, kakanta ka, tapos uuwi ka na, o mag-o-opening ka, tapos uuwi ka na. Tapos kinalingguhan ulit, ganun ulit ang ating magiging routine. Hindi lang po ganoon, mga kapatid. Hindi po yun ang ating pangunahing layunin sa buhay. Our existence, our church existence, ay kailangang makita at ma-justify sa pamamagitan ng ating pag-fulfill sa ating missionary obligation. Kailangan masumpungan tayo ng Diyos na humahayo at nangangaral ng mabuting balita. Amen po ba? Yan. Kaya kung wala pa po kayong small group, pwede kayong sumama sa small group po. Marami tayong mga small group leaders. Marami tayong mga volunteers. May kanya-kanyang edad. May kanya-kanyang ganda. Ay, hindi na pala. Edad lang pala. Yan, may kanya-kanyang edad na may para angkop yung inyong pangangailangan sa isa't isa. Ibig sabihin, magkakaugnay. So, the church does not evangelize, or the church that does not evangelize will fossilize. Anong ibig sabihin ng fossilize? Yung parang bang na-harden, yung tumitigas. Kung kayo ay plantito o plantita, yung isang lupa ay napofossilize kapag hindi na makapasok yung tubig. Pag didiligan mo, umaapaw na.
Di ba? Yung pag napabayaan mo yung yung tanim mo, ganun ang pwedeng mangyari. So, hindi niya nasisipsipin yung tubig. O yung sustansya niya, wala na. No? Hindi niya na mabibigyan ng proper na sustansya yung halaman. Kaya, may darating yung time, mamamatay yung halaman. So, ganun din po yung church. No? Kapag ang church ay hindi nag-evangelize, tayo po ay titigas. No? Titigas na yung mga puso. No? Para bang tayo na lang dito sa church. Di ba? Yung mga pagmumuka nung katabi nyo, yun na lang. Di ba kayo magsasawa sa ganoon? No? Linggo-linggo katabi mo si ano? Di ba? Yung, parang ganoon. Yung hindi ka na ma-amaze na para bang lagi na lang, yun yung ating katabi. No? Bakit? Hindi kasi yun yung nais ng Diyos sa buhay natin bilang isang iglesia. Hindi dapat tayo tumigas o hindi dapat tayo ma-fossilize. Dapat tayong mag-evangelize. Dapat tayong lumabas. Dapat tayong umayo. Dapat tayong kumilos para i-share yung mabuting balita na naranasan at narinig natin mula doon sa mga nagbalita sa atin. No? So if God's will o if God wills the evangelization of the world and you refuse to support missions, then you oppose the will of God. No? Kung ang kalooban ng Diyos ay sabi nga, abutin ang buong mundo, ang lahat ng sangkatauhan, tapos tayo ay hindi sumusuporta sa misyon, no, para nating pinipigil yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. No, tandaan natin, the supreme task of the church is the evangelization of the world. No, yun yung supreme task natin. No, kapag ma-analyze natin na nung tayo o nung ang pag-ibig ng Diyos ay pinaramdam niya ito sa lahat, hindi siya namili. No, lahat pinaramdam niya yung kanyang pag-ibig. Nung ibinigay niya o binigay ng Ama ang Diyos Anak, He gave His Son for the world. O, hindi niya lang ito binigay sa mga Kristiyano lang. Binigay niya si Jesus para sa lahat ng tao sa mundo. When the Son died, He died for the world. No? God's vision is the world. No? Yun ang sabi ng world vision. Si Kuya Christian. Si Kuya Chris. No? So when sabi nga, when the Son died, He died for the world. No? Yung kanyang kamatayan ay hindi lamang sa mga taong mababait. No? Hindi lang sa mga taong mga parisimba. Hindi lang sa mga taong nagpapanalangin. Hindi lang sa mga tao na gumagawa ng tama at mabuti, kundi namatay siya para sa buong sangkatauhan. No? At yung naisin ng Diyos ay para sa lahat. So, kung ang business ng church is not about God's business, no? Kung ang ginagawa natin sa church ay hindi tungkol sa nais ng Diyos na gawin natin, the church has no business being in the business. Mabuti pang magsara na lang ang church. Diba? Kesa manatili tayong nakabukas, pero hindi naman natin tinutupad yung nais ng Diyos sa buhay natin. No, meron pong isang bridge o isang tulay. It was built across a creek somewhere in western Kentucky. Siguro sa US to, no? Ang sabi nila, it was a source of pride and a symbol of recovery. Yun daw po yung simbolo nung bridge na iyon sa kanilang lugar. No? Tinayo ito sa lugar na ito, sa isang creek, no? Para maging simbolo ng kanilang pride at recovery. No, it was built by the US government. Yan, sa US government. Alam niyo po, magpahanggang ngayon, no, after ng maraming taon, the bridge looks as new as the day na ito ay itinayo o nilagay. No? The bridge looks as new as the day in which it was built because there is no road leading to it and from it. No, yung bridge daw na iyon sa creek ay
bagong-bago pa rin tingnan. Bakit? Kasi wala daw daanan, walang road, walang access road, papunta doon sa bridge at palabas doon sa bridge. So yung bridge ay parang palamuti lang sa lugar nila. Palatandaan lang. No, para itong trophy o tropeyo, para itong isang simbolo, para itong isang, ano ba yung tawag doon sa mga nakalagay sa school, yung rebulto ng pangalan ng eskwelahan, di ba? May mga ganon. No? So, parang ganon siya. It is only intended as a symbol or symbol of recovery and source of pride sa lugar na ito. Mga kapatid, sabi diyan, a bridge that doesn't carry traffic is a bridge in name only. And a church that doesn't go with the gospel is a church in name only. No, yung isang tulay na wala namang dumadaan, no, yung isang tulay na walang dumadaan, tulay lang siya sa pangalan. No, parang isang church, kapag ang isang church ay hindi tumutupad sa layunin ng Diyos, para lang itong isang church sa kanyang pangalan. Pero hindi niya ginagawa o pinupulpil yung naisin ng Diyos. Ang tanong sa ating mga kapatid ngayong umaga, malusog ba o malusog na church ba tayo? Malusog ba yung ating church? Sumusuporta ba tayo at nagmi-mission ba tayo, no, bilang isang iglesia? No, so yun yung ating tanong sa ating lahat ngayong umaga. Bilang isang iglesia, tayo ba'y healthy church? Tayo po ba ay sumusuport at nagmi-mission? No, gumagawa ba tayo ng mga bagay na patungkol sa pagmi-mission? Tandaan natin, importante bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, na masumpungan tayo ng Panginoon na ginagawa yung iniatas sa atin ng Diyos. So tandaan, yung una, ang misyon, ang pag-asa ng mga walang pananalig sa Diyos. Ang ikalawa, ang misyon ay ang palatandaan ng kalusugan ng ating iglesia. At ang ikatlo at panghuli, ang misyon ay ang puso ni Jesus. Ang misyon ay ang puso ni Jesus. Sabi po doon sa magandang balita, Biblia, sa John chapter 4, verse 4, no? Kailangang dumaan siya sa Samaria. Yan, kailangang dumaan siya sa Samaria. Ang haba ng verse, di ba? Mamaya, tingnan natin yung pangalawa. So, sa story pong ito, sa talatang ito, pinapakita yung isang historical truth about doon sa way or highways from Judea to northern territory ng Galilee. No? Sabi, yung isa daw ay merong pinakamaiksi na daan papunta doon sa pupuntahan mo. No? Unlike doon sa isa na kailangan mong dumaan sa napakahabang daanan para marating mo yung iyong pupuntahan. So kung kayo tatanungin, saan kayo dadaan? Doon ba sa maiksi na konting kemot mo lang nandun na, o doon sa mahaba na milya-milya, baka matraffic ka pa bago mong puntahan o mapuntahan yung iyong pupuntahan? Siyempre, doon sa maiksi, di ba? Lalo ngayon, mahal ang gasolina, mahal ang bigas, no? Lahat mahal. Si Fred na lang ang hindi nagmamahal, di ba? So, lahat mahal na. Kaya gusto natin, hanggat maaari, kung may pupuntahan tayo, doon lang sa way na mas madali. O yun yung mga shortcut na mga driver. Alam na mga drivers yan. Alam nila kung saan yung puntahan, alam nila kung saan yung lusutan para hindi ka na maipit sa traffic. No? Nung time noon, yung mga Jews, meron silang ina-avoid na ruta. Meron silang iniiwasang ruta. No? Ito yung ruta
through Samaria, na kung saan ay ruta na kung saan makikita nila yung mga tao sa Samaria na ayaw nilang makita. No? Ito daw yung iniiwasan nila. Kaya ang gagawin nila, lulusot sila doon sa lugar kung saan makakaiwas sila dito sa mga taong to. No? It is because of their tradition, culture, yung kanilang religious beliefs, no, halo-halo na, lahat na. No, alam naman natin during that time between the Jews and the Gentiles at yung mga other species, yung ibang mga group ng tao, may mga ano din yan sila, may mga parang ano ba yung tawag doon? Parang rivalry ba yun or something? Ayun, may mga discrimination din. So, hindi pwedeng dumaan ng magaganda doon sa mga daanan ng mga hindi masyadong maganda. Parang ganoon. Parang ganoon, di ba? May discrimination. Alam ko, nangyayari lang yan sa atin kapag may kaaway tayo, di ba? No, yung bang, yung kapitbahay mo, kaaway mo. Yung daanan na yun yung pinakamaikli para makarating ka sa palengke o sa sakayan. No? Iiwas ka sa daanan na yun. Pupunta ka doon sa kabilang daanan na napakahaba. Maiwasan mo lang yung kaaway mo, yung kinaiinsan mo. Diba? Ganon din sa time na ito. Pero kailangan dumaan sa Samaria. Kailangan siya dumaan sa Samaria. Yun ang bilin ng talata. No, at ang bilin ng ito, ibinilin upang ibigyang halaga, bigyang diin at bigyang pansin na kailangan nating abutin yung mga tao na sa palagay natin ay hindi, sabi nga, hindi tumutupad ng mga nais ng Diyos, no? Yung mga tao na kung saan ay mga lost people, yung mga tao na sa konteksto natin ay mga tao na parang wala nang pag-asa sa buhay, di ba? Sila yung mga tao na hindi na pinapahalagahan ng maraming mga tao sa paligid nila. Kailangan natin silang daanan. Kailangan natin silang puntahan. Kailangan natin silang pangaralan ng mabuting o bahagina ng mabuting balita ng kaligtasan. God had only one son and He made him a missionary. No? Sa buhay po ni Jesus, sa kanyang existence dito sa mundo, naging misyonero siya sa maraming mga tao na kanyang nakasalamuha. Sabi po doon sa Mark chapter 1 verse 38, ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. No? Ito ang dahilan ng pagparito ko. So alam ni Jesus yung kanyang primary task, no, na kung saan ay mapangaralan ng lahat ng tao na kanyang mapupuntahan. So, yun yung naging journey ng buhay niya. Alam naman natin, no, na bago siya mamatay sa krus, no, up to the last minute, yun yung kanyang ginagawa. So, Jesus lives, but now His mission becomes our mission. No? Umalis ang ating Panginoong Hesus, pero sa panahon natin ngayon, yung kanyang mission noon ay naging mission natin ngayon. Amen po ba? No? Yung mission ni Jesus noon, yun yung ating mission ngayon. Kaya nga sabi, di ba, sa ating title, ang kanyang mission ay ang ating mission. Yan. So, pakitanong nyo yung katabi nyo, ano ang mission mo sa buhay? Yan. Yung mission mo ba ay iba sa mission ni Jesus? Kung sana hindi po, di ba? So, ang kanyang mission ay ang ating mission. No, punta mo natin yung Acts chapter 1, verse 6 to verse 11. No, babasahin ko po, sundan nyo na lang. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo
at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Verse 10, habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may dalawang lalaki nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Yeah. So, familiar tayo doon sa Acts chapter 1, di ba? Yung pag-akyat ni Jesus sa heaven. No? Dito na niya binigyan ng mga tagubilin, huling tagubilin, yung kanyang mga alagad. No? So, balikan natin. Ano nga ba ang misyon ni Jesus? Ano yung kanyang misyon? Ano ang kanyang misyon dito sa mundo? No, kung ating titingnan at babalikan, merong ilang mga bagay tayong makikita. Una, ang misyon ni Jesus ay ipangaral ang mabuting balita. Ang misyon ni Jesus ay ipangaral ang mabuting balita. Sabi doon sa Matthew 4:23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng mga sakit o ng sakit at karamdaman ng mga tao. No? So, ang mission ni Jesus ay primarily ipangaral ang mabuting balita. Kasama na doon yung kanyang pagpapagaling sa lahat ng mga may sakit, anumang uri ng sakit o karamdaman yung mga taong yun. So, yun po yung isa. Pangalawa, ang misyon ni Jesus ay kanyang ibinigay sa atin na tayo ay maging mga saksi. Yan. Hindi po saksi ni Jehovah, ha? Saksi. Ano ba ibig sabihin ng saksi? Katulad ni Mike Enriquez. Hindi, joke lang. Si Mike Enriquez kasi yung pilot anchor ng saksi bago nagka-24 oras. So, yung saksi ay yung mga missionary, yung mga witnesses, yung mga nagbabahagi ng kanilang nasaksihan, kabutihan ng Panginoon, yung mga, sabi nga, mananampalataya na nagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Ano pong sabi doon sa Acts 1:8? Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan, hanggang sa dulo ng daigdig. Parang yung lugar nila Kuya Obet, di ba? Sa dulo ng daigdig. Si Breeze kasi parang dulong-dulo, pero ang dami-daming tao doon, di ba? Kaya ang dami din tayong members doon. Shout out sa mga members sa Sea Breeze. Ayan, nandiyan sa likod. So, doon, pinapakita na hanggang sa kaduluduluhan, kailangang abutin ng mabuting balita. Hanggang sa kaduluduluhan, kasuluk-sulukan, kailangang abutin ng salita ng Diyos. At yun yung ating nakita sa buhay ni Jesus. Yun yung kanyang misyon. No? Binigay niya sa atin yung misyon na yun nung siya ay umalis at dapat tayo ang nagpapatuloy. Sabi nga po, sa first century world, kapag ang isang king or emperor ay na-enthroned, ibig sabihin na wala na sa kanyang trono, meron ng new authority o meron ng bagong king or emperor na papalit. At ito ay pinapahayag ng mga tagapagbalita, ito ay pinapahayag ng mga heralds, yung mga mayroong, yung ganun sa Bible Times, may trumpeta, tontrarong, yung ganun, di ba? May ganun sila. Nandito na po ang bagong hari ng Cavite City. Ganun ang ginagawa nila. So, pinapahayag nila para silang mga tagapagpahayag ng mga bagong balita o mga balita na dumarating sa kanilang lugar. So, all throughout
sa kanilang sakop na teritoryo, pinapahayag nila, ina-announce nila yung good news na yun. No, we have new king or new emperor. No? So, maganda yun kasi bago dumating yung bagong hari, kilala na siya ng mga tao sa kanilang lugar. No? So, na-announce na nung mga herald. No? Kumbaga ngayon, bago dumating yung pinagchichismisan, alam na ng mga chismosa. Di ba? Mula kanto hanggang doon sa kasusulukan, nakwento na. No, kaya pagdating nung pinagkukwentuhan, alam na, kilala na siya. Di ba? Minsan, kadalasan nga lang, mali yung kanilang pagkakilala. So parang ganun yung konsepto. Di ba? Parang ganun yung concept. Tayo po ay, sabi nga, binilinan ng Panginoon na maging mga saksi, maging tagapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. Katulad ng misyong ginawa ng ating Panginoon. No? Yung mga shepherd, di ba? The shepherd at the birth of Jesus, ano yung ginawa nila? When they had seen Him, they spread the word concerning what had been told them about this child. No, dahil September na, di ba, yung mga shepherd, nung ipinanganak si Jesus, sila din yung nagbalita sa mga tao kung ano yung kapahayagan sa kanila ng Panginoon tungkol sa isinilang sa sabsaban. And God told Paul, no, even, sabi ng Panginoon, take courage as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. No? So, kung papaano kang nagpahayag sa akin tungkol sa akin sa Jerusalem, yun din yung iyong gagawin sa Roma. So, hindi lang sa Jerusalem, kundi sa Roma. At yun yung ginawa ni Pablo. Yun yung kanyang naging misyon. No? Maging yung babae sa balon, di ba? The lady at the well, ano nangyari sa kanya? Nung kanyang nakilala ang Panginoon, he went on to the town to come and see yung binabalita na Savior, no? Yung binabalita na magpapagaling sa kanya. At nung na-encounter niya si Jesus, anong ginawa niya? Pinamalita niya sa mga loved ones niya. No, yun tungkol sa bagay na yun. So dapat ganun ang gagawin natin. At yun dapat yung nararapat na ginagawa ng isang mananampalataya. No? Ang maging mga saksi ng ating Panginoon. Pangatlo at panghuli, ang misyon ni Jesus ay ang misyong dapat nating gawin ngayon na. Amen? Ang misyon ni Jesus ay ang misyong dapat nating gawin ngayon na. So, it sounds like now is the time. No? It's now time to witness. No? Kailangan tayong humayo ngayon na, hindi bukas, hindi sa susunod. No? We are to go share the love of Christ, go bind the wounded, go help the brokenhearted, go be peacemakers, no? Go tell what you have seen and heard. No? Go tell the world Jesus offers forgiveness and salvation to all. Diba? Yun yung dapat nating ginagawa. Yun yung dapat nating ginagawa sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. No? Ang tanong sa atin, mga kapatid, laman din ba ng iyong puso ang misyon? No? Yun din ba yung laman ng ating mga puso at isip, yung tungkol sa misyon? No? May ginagawa ka ba upang maging parte ng pagmimisyon, no, sa ating mga buhay? Hindi ka man makahayo, hindi ka man makahakbang, no, patungo sa paghayo, pero ano yung ginagawa mo para sa Panginoon, para sa misyon? No? Ang puso mo ba at ang isip mo ay nakatuon sa pagmimisyon? No? Meron pong isang illustration itong tungkol sa Coca-Cola. No? Makikita natin, Coca-Cola seems to be everywhere. Diba? Maganda nga yung ano nila yung mga iba't ibang klase ng bote. Yung iba't ibang sizes, no? Sa atin kasi paliit ng paliit yung Coke, no? Kasi ano ba tayo, third world country,
No, yung mahirap na bansa, kaya ganoon, no, yung epekto, lumiliit yung siguro yung Coke, baka maging ganoon na kaliit susunod. Titikman mo na lang, sobrang mahal. No? Pero sa ibang bansa, may iba-ibang shape, no, at malalaki yung Coca-Cola. No? So, kahit saan ka magpunta, Coca-Cola seems to be everywhere. No? Ang tanong, how did it get there? No? Ito daw yung motto na posted sa headquarter ng company ng Coca-Cola. Think globally, but act locally. Think globally, but act locally. No? Ibig sabihin, yung thinking nila, kaya sila nag-spread out all over the world, no? Buong mundo. Ibig sabihin, pang buong mundo yung kanilang pag-iisip. Abutin yung lahat ng pwedeng abutin. No? Parang si Jollibee ngayon. Di ba si Jollibee nakakarating na ng Hong Kong, sa ibang lugar, nakakarating na sa kung saan-saan. No? Kasi may pakpak siya eh. Lumilipad siya. No? Hindi, joke lang. Ibig sabihin, yun na yung na-envision. No? Siguro, pride ng yun, ng Pilipino. Pilipino bang owner ng Jollibee? Tama? Inchik? Half Pinoy, half Shepherd. So, ibig sabihin, Pinoy pa rin. Kasi pag Jollibee, talaga yung pride ng Pinoy. Maganda yung kanilang iniisip na maabot yung buong mundo. Just like Coca-Cola. So, imagine nyo, pag pumunta kayo ng ibang lugar, makikita nyo si Jollibee, di ba? Iba yung yung team song ng Jollibee, ibang translation, di ba? Yung tapos pag sa Japan, nakapang Japanese si Jollibee. Imagination lang yun. So, think globally, but act locally. The mission was on Peter, James, Andrew, Philip, and Thomas, Bartolomeo, Matthew, James, son of Alphaeus, Simon, Judas, no? Kasama na yung mga babae noong panahon ng New Testament, sina Maria, na ina ni Jesus, at yung iba pa, naging mission nila ang ipangaral yung mabuting balita. And now, this mission is on us. No? This mission is on us. Nasa atin na. No? Wala na kila Pedro, patay na sila eh. Di ba? Wala na kina Pablo. No? Hindi na sila nag-e-exist sa mundo. No? Wala na doon sa mga unang alagad, kundi nasa atin na yung misyon. Mga kapatid, tandaan natin, ang misyon ni Jesus ay ipangaral ang mabuting balita. Ang misyon ni Jesus ay kanyang ibinigay sa atin at ito ay ang maging mga saksi ng ating Panginoon. At ang misyon ni Jesus ay ang misyong dapat nating gawin ngayon na. So, tandaan natin mga minamahal, ang kanyang misyon ay ang ating misyon. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo sa umaging ito. Salamat po sa iyong patuloy na pagpapaalala ng iyong kabutihan, katapatan sa buhay namin sa pamamagitan ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, dahil sa pagkakataong ito, kami ay nakakilala sa iyo dahil doon sa mga taong ginamit mo upang magmisyon at umabot sa amin, Panginoon. Nawa ang aming mga buhay, masumpungan mo na ginagawa at pinupulpil yung nais mo sa buhay namin, ang ipangaral ang iyong mabuting balita sa mga tao sa aming paligid. Purihin ka sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus ang aming dalangin. Amen. Good morning po sa ating lahat. Salamat po, O Diyos, sa iyo sa umagang ito. Salamat po, bagamat maulan, Panginoon, ang magdamag, maging hanggang kanina at hanggang ngayon, naroon po yung iyong pag-iingat sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na biyaya ng kalakasan at buhay. Salamat po, Panginoon, sa panahon na kami ay magsama-sama bilang mga magkakapatid. Salamat po sa mga paalala mo mula po sa iyong salita na tunay nga po, Panginoon, na bigyan naming halaga, Panginoon, yung aming primary purpose, O Diyos, yung existence namin dito sa mundo, kung saan ay patuloy po na gamitin ang buhay namin na
mangaral po ng kabutihan mo sa buhay namin, yung mabuting balita, Panginoon, doon sa mga tao na wala pang pagkakilala sa iyo. Purihin ka po at hinihiling po namin ang iyong pag-iingat sa aming lahat, sa aming paghiwa-hiwalay pa uwi patungo sa aming mga tahanan. Sa iyo po namin pinapagkatiwala ang buong isang linggo. Ano man ang aming gagawin, ikaw po nawa ang aming maparangalan. At patuloy po na ikaw ang siyang mag-iingat sa aming lahat. Purihin ka sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ay papurihan, Anak Espiritong Banal, ng mga taong ilalang, at nagdala sa langit lang. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipis at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.